Magandang hapon mga tol, welcome back sa ating YouTube channel. At sa video na to pag-usapan natin ang 5 dahilan kung bakit hindi para sa'yo ang Bergman EX. Okay, long time no see mga tol. Pasensya na kayo, hindi tayo masyado nakakapag-upload ng video natin dahil medyo naging busy tayo sa life at sa work, especially sa work. Kaya hindi tayo masyado nakakapag-upload ngayon. Kaya ito, nabakante tayo ngayon at napansin natin sa YouTube channel natin na 70% ng mga viewers natin ay mga new viewers, mga bagong nanonood sa channel natin. Sigurado karamihan sa inyo ay either may bagong motor na Bergman EX or bibili pa lang ng Bergman EX, kaya nanonood kayo ng mga reviews. Kaya ito, naisip ko na magbigay ng 5 dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang Bergman EX. So itong mga sasabihin natin mga tol, itong mga 5 reason na nilista ko ay personal na opinion ko lang at sana ay makatulong sa pagde-decide nyo kung para sa inyo ba talaga tong Bergman or hindi. Unang-unang dahilan kung bakit hindi para sa iyo ang Bergman ay yung pinaka-obvious, kung ayaw mo ng maliit na gulong, dahil ang wheels ng Bergman EX ay parehong 12 inch lang. So kung ayaw mo ng maliit na gulong dahil sa stability, ay hindi para sa iyo ang Bergman. In fairness naman kasi mga tol, pag mas malaki ang gulong, mas stable talaga kumpara mo sa mas maliit na gulong, lalo na kung dumadaan ka sa mga lubak-lubak at maraming uneven roads, may mga bato-batuhan, sira-sirang kalsada, medyo challenging talaga at mas kailangan mo ng skills para ma-maneuver itong maliit na gulong. Ito, mga personal experience ko kasi dito sa Bergman EX natin, dahil nga maliit ang gulong niya. Pag dadaan ka dun sa mga crack sa kalsada, ito maliit kasi yung crack dito hindi pa yan mapapansin. Pero pag yung medyo malalim at saka medyo malapad, mararamdaman mo talaga. Medyo hindi naman sa out of balance, more on papaling lang ng kaunti yung yung motor. Mararamdaman mo talaga. Yun ang downside talaga nitong ating small wheels. Tapos syempre pag napapadaan ka sa mga, halimbawa magche-change lane ka tapos medyo mataas dito sa kaliwa, sa babae medyo mababa, ramdam mo at kailangan mo talaga ng medyo mas matigas na na braso para hindi ka maaksidente. So mas kailangan mo ng skills talaga. At syempre pag napadaan ka sa mga butas, mas lulubog yung gulong natin kasi maliit nga One time nung nagpunta kami ng Agus River nung isa kong tropa na naka PCX, di ba pagdating nyo sa Agus River, pagpasok nyo sa loob, puro batuhan na siya. So pagpasok namin sa loob, challenging talaga dalhin itong Bergman doon kasi ramdam ko talaga na dulas siya agad, na out of balance. Di tulad nung kasama ko naka PCX, dahil nga sobrang laki ng gulong niya, sobrang lapad, hindi siya masyado hirap. Di tulad nito nga sa akin, talagang medyo ramdam ko yung bigat kasi madalas siyang dumudulas na out of balance. Tsaka isa pa, dahil nga small wheels tong atin, dahil 12 inches lang, limited lang yung option natin pagdating sa tires. Hindi naman sa wala or hindi naman sa mahirap, medyo limited lang talaga. Tapos pagdating naman sa mga mags, wala pa ako napapansin na Bomb X ba yun, yung nauusong Bomb X, yung parang star or parol na mags. Walang available na 12 inches sa pagkakaalam ko. May nanguhuli, LTO ba to? Yari ka dyan, kawawa naman LTO pa nakahuli sa'yo. Dapat talaga kompleto gamit mo dahil kawawa ka talaga. Kawawa naman, LTO pa nakahuli. Ayun nga, mabalik tayo mga tol. Pag nga gusto mo magpalit ng mags para maporma, kailangan mo pa magpa-convert kasi walang available na 12 inches walang plug and play lang agad Pangalawang dahilan mga tol ay ang engine power or yung speed. Kung gusto mo ng mabilis at speed freak ka,
hindi para sa iyo ang Bergman EX, dahil ang Bergman EX natin, although 125, ay hindi siya made for speed. Ginawa talaga siya is more for comfort tsaka fuel efficiency. Pero may sapat naman siyang engine power at tsaka speed para dalhin ka naman niya at hindi ka mabitin. Hindi nga lang siya kasing powerful ng naiisip mo. Siguro dahil factor na rin dun, dahil itong ang 125 natin, isa to sa pinakamalaking 125. So medyo mabigat talaga siya at saka hindi talaga siya made for speed. Kung gusto mo na mabilis, hindi para sa iyo ang Bergman, maghanap ka na lang ng iba. Marami namang 125 dyan na mas mabilis talaga kaysa dito sa Bergman EX natin. Pero para sa akin okay lang naman, kasi 80 to 90 kaya naman niya, okay na yun. Okay na yun para sa akin. Pagdating naman sa ahonan, okay din naman ang Bergman. Kayang-kaya pa din niya. Hindi ka pa rin niya bibitiinin. Okay, pangatlong dahilan mga tol kung bakit hindi para sa iyo ang Bergman. Kung mahilig ka magporma ng motor or maglagay ng mga accessories, hindi para sa iyo ang Bergman EX. Dahil ang Bergman EX ay isa sa mga motor na sobrang limitado ng mga available accessories. Hindi siya tulad ng mga Honda at Yamaha na mga scooters at motor na napakaraming readily available na mga accessories kahit saan ka pumunta, kahit online or sa mga shop. Di tulad dito sa Bergman natin, kahit sa online medyo limited pa yung mahanap mo. Anyway, kung mapapansin nyo, medyo mapuno dito at magubat. Dito tayo sa may Pagbilao Tayabas Road. Pang-apat na dahilan mga tol ay kung ikaw ay medyo hindi pinalad sa height o medyo mababa ka, sabihin natin na mga 5'2" pababa, medyo mahirapan ka sa Bergman EX dahil mataas ang seat height nito. Ang pagkakaalam ko nasa 780mm ang taas ng seat height nito. At hindi lang yun, medyo malapad din yung upuan niya, kaya medyo mapabukaka ka talaga. Ako 5'6" ako, pero pag ilalapat ko yung dalawang paa ko sa kalsada, medyo tingketa ng kaunti ako. Konti lang naman. Halimbawa 5'2" pababa ka, medyo challenging talaga yung seat height niya at saka yung lapad ng bangko. Kasi kung halimbawang maiksi na ang binti mo tapos ay nakabukaka ka pa, mas lalong mahihirapan ka, 'di ba? Although may mga paraan naman para mapababa ito syempre, 'di ba? Patabasan mo yung upuan, bumili ka ng mas mababang shock, tapos yung diskarte pagdating sa upuan, pwede kang mag-move forward para, or banda dito sa unahan ka na uupo, banda dito na sa unahan para pag itutuon mo na yung paa mo, flat-footed ka na. Yun yung mga technique Kaya nung unang beses ko nakuha tong Bergman EX, medyo challenging kasi medyo nag-adjust talaga ako dahil galing ako sa Wave 100 sanay ako doon, tapos ay tabas pa yung gulong nun, so mababa yung seat height nun, kaya major adjustment din talaga yung ginawa ko. Nag-isip pa ng mga techniques para hindi ako ma-out of balance once nasa traffic na ako, para hindi ka matumba. So kung may kaliitan ka, medyo pag-isipan mong mabuti kung para sa'yo talaga ang Bergman. Ang panglimang rason naman natin mga tol ay hindi lang naman para sa Bergman EX lang, kumbaga in general na siya. Kung ikaw ay tamad mag-maintain ng motor mo for scooter in general na to, kung medyo tamad ka mag-maintain ng motor mo, hindi para sa iyo ang mga scooter or ang Bergman. Dahil na-experience ko na maglinis ng CVT ko for the first time. So may video tayo dyan, sana panoorin nyo yung part 1 at part 2. First time ko siyang gawin, mag-maintain or maglinis ng CVT natin, at masasabi ko na medyo challenging siya at saka hindi siya pang tamad. Kasi yung CVT, pag lilinisin mo pa lang, ang dami na niyang moving parts. Kakalasin mo pa lang, ang dami na niyang tornilyo. Diba? Tapos pag lilinisin mo pa isa-isa. Anyway, yan, enjoy the view muna. Dito tayo sa bypass road. Yan ang Mount Panahaw. Medyo natatakloban ng ulap. Sayang, ganda sana ng view dito. Ayun na nga, balik tayo. Kung tamad ka mag-maintain ng motor mo, hindi para sa'yo ang Bergman EX or ang scooter in general, dahil talagang ang daming moving parts ng CVT. Hindi tulad sa mga manual at semi-automatic
sprocket at kadena lang ang lilinisin mo at i-maintain mo. Dito sa CVT napakadami talagang moving parts. Yung crank cover, ang dami na agad tornilyo. Tapos yung may mga drive phase pa, clutch assembly pa lang, may clutch spring pa, center spring, clutch lining, dami. Tapos meron ka pang mga drive phase at movable drive phase. Iyak na. Magkakalas ka pa lang nun tapos lilinisin mo pa yun isa-isa. Pero kung may pera ka naman, pwede mo naman ipagawa na lang yan diba? Pero kung low budget ka at tamad ka mag-maintain para sa sarili mo, hindi talaga para sa iyo ang mga scooter. So, ayan mga tol, yan yung 5 dahilan ko kung bakit hindi para sa iyo ang Bergman EX. Yan ay personal opinion ko lang mga tol. At kung meron pa kayong naiisip or kung ano yung dahilan nyo na hindi ko nabanggit dito sa video natin, i-comment nyo na lang din para mabasa ng ibang mga nanonood, para at least ma-inform din sila at baka makatulong sa pagde-decide nyo or nila kung para sa inyo ang Bergman EX. So ayun lang mga tol, maraming salamat sa panonood nyo ng video natin. At syempre malaking tulong kung magko-comment kayo at saka magla-like ng video natin. At syempre kung magsasubscribe kayo, malaking tulong yan para mag-grow pa yung ating channel at saka yung ating community. So ayun lang, maraming salamat mga tol at ride safe. Peace! But one day I'll be yours again.